Magandang hapon. Hapon naman ngayon. Ninaantok sana ako. Hindi naman ako ganun nakatulog kasi umulan dito kanina. Magluluto tayo ng merienda. May natira kami kahapon ditong 3 piraso ng kamuting kahoy. Parang nag-iisip lang ako anong pwedeng merienda. May 3 piraso kami natira dito ni mama kahapon nung gumawa kami ng saludsod. Ayan, yan siya. Gagawin natin siyang alam niyo yung mga usong meriendahan noon or kahit hindi merienda kapag gustong magluto ng parang kakanin or wala lang kung ano lang gustong kainin. Itong balinghoy ay madalas iluluto natin ito noon, yung lalagyan natin ng asukal at lalagyan natin ng luya. Gagawin ko ngayon para nakakamiss lang gawin. Pakita ko sa inyo yung ating lababo. Diba kahapon nung nag-vlog ako, yung last na upload ko ngayon lang, kanina lang. Itong lababo natin na iba, hindi pa ganito. Ito yung ginawa ni Dee, pero hindi pa to tapos. Lalagyan pa doon niya ng sabit-sabit dyan, yung mga konting abrololoy pa. Dahil nagpapahinga siya ngayon, hindi siya nakapaggawa. Isama na natin, pakita ko na sa inyo. Ito yung unang nagawa niya kahapon. Ayan, gabi na siya nakatapos, kaya hindi ko na rin masyado na idugtong dun sa isang vlog ko. Parang kinunan ko lang siya ng konti kasi nga hindi pa rin naman tapos sa kagabi na siya nakatapos kagabi. Ayun siya ngayon kumakain. Pagkagaling niya sa trabaho, nagpahinga lang kanina saka naman niya siguro dudugtungan to kapag ulit. Kapag pwede na, saka umulan naman para nakakatamad din gumawa. Kaya tara gumawa na lang tayo ng merienda ngayon. Ito yung pinakang pala namin. Pinakang ginawa namin, pinakang lababo mismo. Itong galon ng mineral water. Hinati lang ni Di sa gitna. Tapos, ito na siya, pinakang lababo na. May butas siya doon para doon yung daanan ng kanyang tubig kapag nagliligpit. Tapos, ayan, nilagyan niya ng 1.5 dito na coke. Hinati lang din niya. Tapos, pinako niya. Tapos, nilagyan ng hose. Yung hose ito na natitira namin galing doon sa aming pagpapatubig. Pero sablayan kasi nga malapit dito kapag ligpit, medyo nagpuputi, kaya ilalayo-layo niya doon. Hahabaan namin yung hose kasi marami pa naman kami diyang hose na natitira. Kumbaga, mamaya na lang ulit niya ayusin kasi nga kagabi minadali na lang niya yan napag-isip-isip namin, syempre masyadong malapit dito kapag nagligpit, masyadong maputi, kaya ilalayo niya doon sa banda doon para dire-diretso doon sa may tanim ng rambutan ang magiging tubig niya. Kaya tara na, magluto na tayo ng ating merienda. Ayun na yung lababong ginawa niya. Tadaan! Pag masyadong natagalan to bago lutuin, medyo mag-iiba na yung nung balinghoy. Yung lasa ba niya. Niluto yan. Lalagyan ng luya at ng asukal. Sarap yun. Hindi ba nakatikim yun? Kaya papatikim ko sa iyo ngayon. Paano nakatikim ka wala naman kayo sa bundok. Antok na antok ako, kaya lang parang hindi na ako makatulog kasi nga hapon na rin. Alam mo yung gusto mong matulog pero iniisip mo hapon na. Iniisip mo yung pagluluto ulit mo yung hapon. Kaya ang boses ko, kala mo tinatamad, kala mo inaantok. Pero gusto kong i-share sa inyo yung gagawin ko ngayon. Kaya gusto ko pa rin mag-vlog-vlogan. Hihiwain na natin siya ngayon. Hihiwain natin siya. Yung sakto lang yung laki. Hindi naman masyadong sobrang laki. Yung tipong tamang lang. Yan. Yan. Okay na yan. Kasi pag laman yung lumambot yan, medyo parang madudurog pa yan. Niririnig nyo, may huna ng ibon, yung tinatawag ditong sabukot. Ibon nyo na malaki na kulay pula, parang sinlaki ng uwak. Nakikipagsabong yun sa manok Gubat kasi yung mababa na yan dyan, mga kagala. Kaya maraming ibon dyan, lalo na kapag gabi at umagang-umaga. Yan, ganyang pahapon. Para naglalaro-laro sila, ganyan. Tapos pagkakaumaga dito, yung naman, mag-asawang lawin. Yan ang makikita mong view dyan. Sa may view ng papuntang dagat. Mag-asawang lawin ang hahamon ng pagkain. Kaya pag paparating na, alam ko na kasi humuhuni na silang mag-asawa. Kakatuwa din, ang galing. Hangang-hanga nga si Dee.
Kasi gaba naman sa kanila sa Nasugbu, Batangas. Nasa bayan sila, walang nakikitang ganyang iba't ibang klase ng ibon. Tao, marami din siya nung mahiwa. Makakaabot pa ito sa kapitbahay. Hindi naman sasabihin ganung hugasin at napakarumi nito, kaya hugasan na natin agad nang hindi naiipon ang maraming hugasan. Kasi 'di ba, kaya nga sabi nga pinaka nakakatuwang part ng bahay ay ang kusina talaga. Dapat laging malinis kaya syempre. Ano yan handaan mo ng pagkain mo Kaya dapat habang gumagawa ka, hanggat kaya mong agapang linisan, nililinis ko na. Lagay na ulit natin ang ating salalay para hindi masyadong maitim yung ating kaldero. Ito yung ating kalderong paglulutuan. Tapos, ilagay na natin ang ating kamuting kahoy. Ang dami rin pala nyo. Tapos lalagyan natin siya ng tubig, dilampas sa kamuting kahoy. Dito kung makakagala, malinis ang tubig dito sa amin. Kaya walang dapat ipag-alala sa pagluluto. Ayan. Lagyan natin ng kahit. Tapos lagyan natin ng sabon. Daretang sabon. Ipunas mo dito sa puwet ng kaldero. O pwede rin naman yung dishwashing liquid. Pag wala kayo, pero mas okay yung bareta. Ayan. Salang na natin. Ayan. Hintayin natin siyang kumulo. Yan, habang hinihintay natin tong kumulo, tingnan natin doon si D, naglilipat siya ng mga mustasa. Ako, ito pa man din pinakangayaw niya, isasama siya sa pagbablog. Ayan, yung mga inilipat ni D na mustasa. Ching. Ayan, ililipat ni D na mustasa. Nakaisang ano na siya doon, nakaisang lagay na. Ang liliit no, as isipin mo yan, tapos biglang lalaki. Sobrang liliit kapag inililipat pa lang. Ayan o, nakakatuwa. Diyan niya kinukuha o. Ang dami niya no. Sabi ko nga doon sa ate ko, kumuha ng iba para itanim niya. Talaga napakarami niya no. Okay. Tara na, balikan natin doon ang ating ginagawa. Baka mawala pa ang gatong. Yep. Ayan. Ahayaan lang natin siyang kumulo ng kumulo. Parang ang lasa niyan makakagala ay naglalasang salabat na may matamis lang. Kaya lang may kakaiba pa rin siyang sarap. Kasi nga parang yung katas ng balinghoy na nadurog dyan, sumama sa kanyang sabaw, yun ang nagbibigay ng kakaibang lasa Masarap din siya. Sugar lang sa luya, gamot pa yung luya. Bango. Wow, medyo lumalapot siya ng kusa. Ngayon pa lang ito matitikman ni D. Yan, luto na siya. Napakadali lang niya maluto. Ngayon na ito ni D matitikman, kaya patitikman na natin. Iwan ko kung magustuhan niya. Basta ito ay salabat na may balinghoy. Tikmi. Ay puto. Amoy pala. Bakit? Luya. Oh, di ba salabat? Hindi mo gusto ang amoy luya? Sasalabat ka nga Ayaw ma. Akin na kung ayaw mo. Ay, ma'am. Amoy lang. Baka magsasalabat ka nga. Me! May bawang to? Wala. Wala, luya na. Pasukan. Mas, ma'am. Baka ba nagsasalabas? Lagyan mo daw konting gatas. Malasa ka nito. Pwede ka ganun Halagyan ng gatas. Yan. Yung salabat na may balinghoy, nagkaroon na ng gatas.
kain tayo. Ayos ang kain namin dito, hindi pala nakapang-alok. Ngayon lang, kakain lang kami. I-share ko lang sa inyo yung ginawa kong merienda ngayon, yung natira naming balinghoy kasi sayang naman nga. Napakabilis lang lutuin, masarap na merienda. Healthy pa, walang halong kung ano-ano. Meriendang buhay probinsya talaga. Salamat sa panunod yun ng aking vlog-vlogan. Hanggang sa muling pagkikita natin vlog mga kagala. Bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye.